thoughts about dun sa na-realize ko kaninang umaga. Wala lang siguro part na pag-move on ko dahil hindi ako makamove on lalo. Pagkagising ko ng umaga, mas lalo akong nanghinayang kasi na-realize ko na si Atisa pala talaga dapat yun para sa akin. Unang-una sa votings, sa People's Choice Award. At sa iba pang kategory, hindi siya nawawala, diba? Na halos lahat ng kategory laman siya. So marketable, may impact siya sa tao. Gusto siya ng karamihan, popularity, meron siya. Pangalawa, hindi lang Filipino ang nag-e-effort ng mga fans niya doon sa Thailand. Sa ibang country, may iilan dahil nga hindi lang Miss Universe sinalihan ni Atisa. So, galing na rin siya sa Miss International, sa Miss Cosmo. Knowing, diba, na 1.1 million followers niya sa ibang apps. Like Blue Apps, marami talaga siyang fans. O country, nagre-reaction videos sa mga outfits niya, sa mukha niya. Ganun, nakakatuwa lang, diba? So, hindi lang tayo mga Pinoy ang nakaka-appreciate sa beauty niya talaga. Sa kakaibang aura niya as Miss Universe, soon to be Miss Universe sana. Pangatlo, performance. Prelims pa lang, alam na natin na. So, magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video. Atin pong pag-uusapan para sa vlog na ito itong panawagan ng ating mga netizen na dapat na rin daw di umanong magsalita itong si Sir Louie dito sa katatapos lang na Miss Universe 2025 kasi ating na-mention doon na nag-interview siya dito together with Diane Castillejo na meron pa di umanong 2026 at proud siya dito sa achievement ni Atisa Manalo at according doon sa ating information ay meron daw silang non-disclosure na pinirmahan dito sa kailang paging hurado sa Miss Universe. So everything is private at everything is confidential na hindi sila pwedeng magsalita or magbigay ng kailang opinion kung ano yung score, ano yung ginawa nila doon at sino yung ipinanalo nila sa kanilang judging doon sa selection committee. Pero yung judge na si Natalie Glebova is nagbigay naman siya mga kapolitika ng kanyang statement at pahayag, reaksyon na si Thailand daw ang kanyang binoto na maging winner. But nag-ano siya kasi disappointed nga siya dito sa naging resulta ng kompetisyon. So ngayon, ang pinapanawagan ng ating mga kabayan at si Sir Louie ay dapat na din daw na magsalita. So sabi dito, no NDA, then please graciously disclose your final rankings. Since Natalie Glebova was able to reveal her top choice, it means that the judges are not restricted by a non-disclosure agreement. Then we should just urge or request the 8 judges to reveal on social media their individual final ranking of the 5 finalists. Only then we do some kind of audit to see if the ranking announced matches the judge's decision. I'm still of the belief that the pageant was cooked by planting judges who will ensure that the desired outcome happens. That means the judges would be involved in the cooking. With the absence of an audit firm during the announcement, there is speculation of a more sinister plot that Trucha and courts swap the judges' decision with their own final ranking. If this is the case, then the judges were not involved and were simply made into dummies to show to the public that there was a panel of judges. So in other words, mga kapolitika, yung mga hurado ay parang decoration na lang yan dyan. Parang mga, kumbaga for formality lang na merong judges at itong Miss Universe ay isang ceremonial culture na lang sa mga panatiko at sa mga supporters ng beauty contest. So kung ako, dito kay Sir Louie, dahil nag-disclose naman na ng kanyang winner itong si Natalie Glebova, might as well na ilahad na rin niya at sabihin na rin niya kung sino yung kanyang ipinanalo or ano man yung mga naging ranking or scoring niya doon sa 5 finalists sa Miss Universe. So I agree ako dito sa panawagan ng ating mga netizen na dapat na rin i-disclose ni Sir Louie yung kanyang top 5 rankings doon sa katapos lang na Miss Universe or else magpapatuloy itong mga wonderings, mga doubts, mga speculations at mga pagdududa, mga haka-haka ng mga netizen or ng mga tao dito sa prestihiyosong Miss Universe. So yun ang aking mag-reaction at ang aking mag-opinion dito sa panawagan ng ating mga kabayan na kinakailangang i-disclose ni Sir Louie ang kanyang final rating dito sa top 5 finalists. At kayo po ba mga kapolitika ay agree rin na dapat i-disclose rin ng 8 hurado ang kanilang mga scores dito sa mga finalists sa Miss Universe 2025. Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.
Dapat nga pala talaga na si Atisa yun. Hi guys, it's me, your Jace. Gusto ko lang mag-share ng thoughts about dun sa na-realize ko kaninang umaga. Wala lang siguro part na pag-move on ko dahil hindi ako makamove on lalo. Pagkakising ko ng umaga, mas lalo akong nanghinayang kasi na-realize ko na si Atisa pala talaga dapat yun para sa akin. Unang-una sa votings, the People's Choice Award. At sa iba pang kategory, hindi siya nawawala, diba? Na halos lahat ng kategory laman siya. So marketable, may impact siya sa tao. Gusto siya ng karamihan, popularity, meron siya. Pangalawa, hindi lang Filipino ang nag-e-effort ng mga fans na noon sa Thailand. Sa ibang country may iilan dahil nga hindi lang Miss Universe yung sinalihan ni Atisa. O galing na rin siya sa Miss International, sa Miss Cosmo. Knowing, diba, na 1.1M na yung followers niya sa ibang apps. Like Blue Apps, marami talaga siyang fans. O country, nagre-reaction videos sa mga outfits niya, sa mukha niya. Ganun, nakakatuwa lang, diba? So, hindi lang tayo mga Pinoy ang nakaka-appreciate sa beauty niya talaga. Sa kakaibang aura niya as Miss Universe, soon to be Miss Universe sana. Pangatlo, performance. Prelims pa lang, alam na natin na sobrang galing niya that time. Binulagan niyo tayo, including bashers, diba? Alam niyo yan, sa national costume, swimsuit, at syempre sa evening gown ng prelim. Nakita natin na hindi lang tayong mga Pinoy yung na-impress doon, pati yung ibang bansa. Dahilan para mas makilala siya as Atisa, not Philippines o Miss Philippines. So, after ng prelim, syempre, mas lalo siyang inabangan dahil na yung performance niya ng prelim is unforgettable. At mas lalo lumakas yung performance niya ng final. So, swimsuit, evening gown, sa pagpapakilala pa lang ang lakas na niya that time. Umasok ng top 20, top 15, hanggang sa napunta sa top 5. Syempre, hindi ka mapupunta ng top 5 kung hindi ka ganun kalakas at hindi ganun kaganda yung performance mo. Ito na yung Q&A, round 1. Babalikan yung maigi yung round 1 niya. Doon pa lang, napaka-consistent na niya. Na-realize ko na siya ang may pinaka-authentic yung sagot. Bakit? Mula nang tumayo siya that time, round 1 pa lang, nakita niya na ako ang Miss Universe na hinahanap niya. Bakit? Hope for the people ang iko-contribute ko. Sa buong universe yun, may karapatan akong magbigay ng hope dahil marami na akong nagpasan kapag sunod sa buhay. Which is, doon niya kinuwento yung mga experience niya. Kaya na-relate ko sa sarili niya. Kailangan niya na-receive kasi doon sa I wanna be a hope for the people. Paano niya ipapaliwanag na capable siya doon? Hindi niya ikikwento yung experience niya, yung testimony niya sa buhay para magbigay din ng pag-asa doon sa mga taong hopeless. Diba ganun lang yun? Parang nag-apply lang siya. Dapat ako sa posisyon na to kasi may mga nalagpasan na ako, may mga experience na ako at handa akong panindigan kung ano man yung tungkulin as Miss Universe na ipapatong sa akin, which is isa ako sa magbibigay ng hope for the people. May mga nalagpasan na ako at lalagpasan pa. Dahil nga, strong girl ako, at nakatayo ako dito sa harapan nyo, lang para mga ako, kundi para gawin, ora mismo. Kung ano bang tungkulin ng Miss Universe, sinagot niya with confidence at galing sa puso. Which is yun yung dapat nakatangian ng Miss Universe, lang mabulaklak na salita, yung nararamdaman mismo talaga na galing sa puso. Which is, ayun yung nakita ko sa round 1 at isa. Na-realize ko kanina umaga, pinakamalupit pa doon yung round 2. Which is dapat before round 2, top 3 na lang dapat yun. Hindi nga nangyari, diba? Kung nangyari man yun, doon pa lang sa round 2 na sagot ni Atisa. Which is consistent na call to action, yung in-focus na. Sama rin na round 2 na sinabi niya. Para sa akin, ito yun. Kumbaga na umpisahan niya na, ginawa niya na, ginagawa niya na, ipagpapatuloy niya na lang. Doon ako humanga sa kanya. Kasi nayang ng Miss Universe organization.